Ganda ng ano ngayon. Ganda ng weather ngayon. New Year na pala. Ayan oh. Tuesday. Hindi makita. Tuesday, December 31, 9:46 AM. Sobrang ganda ng weather ngayon. Nilanggam girl. Total, pagtatapos ng taon, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga life lesson, letter V, life lesson na nakuha ko ngayong 2024 na babaunin ko para sa pakin at gulpin yung 2025. Uy, 20 oh. Ang una kong natutunan or na-realize ko ngayong 2024 na babaunin ko sa 2025, yung pera, yung maraming pera, hindi siya para sa tanga. Hindi siya para sa tanga. Yung pagkakaroon ng maraming pera, hindi siya para sa tanga. Hindi siya para sa tanga. Hindi para sa tanga. Kasi ako personal na experience ko. 2021, 2022, 2023. Lintik yung perang dumaan. Tumaan. Kasi nga nawala. Sobrang tanga ng movement ko nun sa pera. 2021, 2022, 2024. Wala akong G. Lintik. Talagang yung dumaan na pera, yun yung pera na ganung amount yung hindi ko na imagine na mahahawakan ko yun sa gantong edad. Pero dumaan lang. Kagaya ng sabi ko, dumaan lang kasi nga ang bobo ko. Sobrang bobo ko sa galawin. Kaya pag bobo ka gumalaw, kahit magkano pa yung mahawakan mo mamaya or ngayon, dadaan lang. Pag bobo ka. Pangalawa ko na-realize, yung kinakain mo. Yung pinapasok mo sa katawan mo, pag hindi ka niyan pinapalakas, pinapatay ka niyan. Ulitin ko, yung kinakain mo, pag hindi ka niyan pinapalakas, pinapatay ka niyan. Pag yung pinasok mo sa katawan mo, hindi ka pinapalakas, pinapatay ka, yun din yung napansin ko. Yun yung napansin ko. Gawa ng pag kumakain ka, nabubusog ka, di ba? Tapos inaantok ka, nanghihina ka, ibig sabihin sablay, ibig sabihin mali yung way ng pagkain mo, di ba? Na-experience ko yun, pag yung busog na busog, bundat na bundat, nahihilo ka, nanghihina ka, puta mas lalo ang walang magagawa eh. Imbis na kumain ka para magka-energy ka. Tapos ang napagtanto ko rin, wala sa kung anong kinakain mo. Nasa kung gaano kadami yung kinakain mo. Diba? Kasi kami panay fast food lang naman kami. Pero ba't di kami naging obese? Diba? Nasa tamang sukat ng kinakain. Hindi mo hayaang may hilo-hilo ka sa kabusugan, kaya manghihina ka. Boss! Happy birthday! Halimaw. Halimaw ka. 10 years ng 26 yun, oh. At pangatlo, pag hindi ka natanga, pag hindi ka na bobo, money is everywhere. Lahat ng pera nasa paligid lang pala pag hindi ka na bobo, pag hindi ka na tanga. Yung pangalawa natin kanina, 'di ba? Sabi ko, yung una natin na natutunan ngayong 2024, pag tanga ka, pag bobo ka, hindi para sa yung malaking pera. Ngayon, yung pangatlo kong na-realize ngayon, pag hindi ka na bobo, pag hindi ka na tanga, yung pera, sobrang dali na. Yung pera, hindi ka lalayuan, yung pera na mismo yung kusang lalapit sa'yo. Wala nang pakiramdam nung paghabol. Pag once hindi ka na bobo, pag hindi ka na tanga, hindi na mahirap yung pera. Andyan na sila sa paligid. As in, pag hindi ka na tanga, lalapit ka ng pera. Kasi nga, yung ako nung nangyari sa akin nung 2022, 2023, putya, sobrang bobo ko nun sa pera, pero lintik yung dumaan sa aking pera. Halimaw, talagang paldo. Eh dahil ang bobo ko nga, naubos. Tapos nitong 2024, kung napansin nyo, ito ang katotohanan. Ngayon 2024, pagpasok ng 2024, lumiit yung bigayan kay Facebook. Kaya nga kung mapapansin nyo, ngayon 2024, bugso, halos lahat. Parang siyam sa 10 content creator nag-livestream na ng sugal. Kasi putya, lumiit talaga. Halos wala. Halos pwede i-consider na nawala yung pera kay Facebook. Nawala. Kahit million views ka, kahit trending ka, may wala. Diba? Kaya yung mga influencer, yung mga content creator, to sustain yung lifestyle na nabuo nila dahil paldo sa Facebook talaga eh. Way back paldo eh. Eh yung lifestyle, para masustain, to the rescue ngayon yung online sugal. Kaya, na itong 2024, bugso, diba? Halos lahat.
Di ba parang siyam sa 10 na kilala mong puta, nag-promote na. Kasi wala talaga, puta, mamamatay talaga sa gutom lahat. Ngayon ako din, apektado rin ako noon, puta, nawala yung pera sa Facebook. Nabahala ako noon, par. Di ba, 2 years akong tanga, dumaan lang sa akin yung pera, hindi ko napalago. Eh di wala akong pera, 2024 wala akong pera. Ang ginawa ko, nag-focus ako sa sarili ko, pinukusan ko yung tamang pagiging ako. 'Di ba? Proper mindset, 'di ba? Tamang pagkikipagkapwa-tao. At dito na papasok yung pang-apat na natutunan ko. 'Di ba? Relationship is everything. Relationship is everything. Network is everything. Network over net worth. Kahit wala kang pera, basta may tamang network ka, basta may tamang relasyon ka sa mga tamang tao, pera, problema mo, kung ano man problema mo, wala yan. Ngayong 2024 din ako pumasok sa pagsusombrero eh. Di ba ngayong 2024 din ako rumatrat dito sa paninda ko. Di ba? Bakit? Wala akong pera ngayong 2024 pero tamang pakikipagrelasyon sa mga tao, tamang networking, tamang network sa mga tamang tao dahil naging totoong tao ako sa kanila. Di ba? Pangkapital, hindi ko naging problema. Wala akong naitabi from Facebook ha. Wala akong naitabing pangkapital pero natutukan ko yung paninda ko ngayong year. Pangkapital, no problem. Andyan yung mga network ko, andyan yung mga totoong naging kaibigan ko, andyan yung mga tao na pinakisamahan ko ng tunay. Yung nag-a-ads sa akin. 'Di ba? Nakakonect din ako dun sa nag-a-ads. Kung sino yung nag-a-ads sa mga successful na online businesses ngayon. Name it, client nila yan. Client na rin nila ako ngayon. 'Di ba? Proper networking eh. 'Di ba? Ito, yung naging collaboration namin ni Joel. 'Di ba? Kung yung nagdaang taon naging kupal ako sa kanya, hindi kami nakabuild ng isang solid na network o relasyon, ipagkakatiwala niya ba sa akin yung gantong collaboration? 'Di ba? Hindi. Kaya ako na nagsasabi, natutunan ko, network is everything. Relationship towards people is everything. 'Di ba? Ang dami kong kakilala, maraming pera pero walang network, kupal sila. Kutsa, walang tropa, walang kaibigan, hirap na hirap mag-proceed. Hirap na hirap umandar sa buhay, sa negosyo, sa lahat, putya par. Network is everything. Promise! Andito na tayo ngayon sa bahay ulit. Andito na tayo sa harap ng PC. Alas 4 na ng hapon. Malapit na mag 2025, ilang oras na lang. At ang panglima sa natutunan ko ngayong taon, yung nangyari kahapon, wala na yun. Yung mangyayari bukas, paki ko ba dun? Pero yung ngayon, ang dapat pala na pinupukusan, yung 24 hours mo ngayon. Anong ginawa mo sa 24 hours mo ngayon? Anong gagawin mo sa 24 hours mo ngayon? Kasi sa tamang pagpihit at maneuver pala ng 24 hours mo ngayon, yung kahapon, pwede siyang maging history. Tapos yung bukas mo, pwede siyang maging ginhawa sagad. Diba? Lahat pala na magiging outcome, kontrolado mo. Nakadepende yun lahat sila sa kung anong ginagawa mo ngayon. Like for example ngayon, December 31 ngayon, anong gagawin mo ngayon? Nagre-ready ka na ngayon, di ba? May malawakang inom mamaya. New Year eh. Di ba tradisyon na yun? Anong mangyayari sa'yo bukas? Lasing ka, may hangover ka. Yung January 1 mo, sayang. Kasi nagpapahinga ka. Eh yung iba, ilang araw pa mag-inom. Hindi lang ngayon, bukas nag-iinom, babanlaw pa yan, di ba? Kung i-check mo pala maigi, kung ano yung nangyayari sa'yo, outcome pala siya ng kung anong ginawa mo kahapon, di ba? Wala palang ibang accountable sa nangyayari sa'yo, kundi ikaw. Ano bang pinaggagawa mo ngayon para maging maganda yung mangyayari sa'yo bukas? Di ba? Sa kakaisip pala kasi natin ng future. Sa kakaisip natin ng ano mangyayari bukas, next week. Di ba kasi bukang bibig natin? Sa 2025, putang ang layo no? Sa 2025, ganito na ako. Sa 2025, ganyan na ako. Sa 2025, ibig sabihin, bukas pa yon, sa susunod pa yon, na araw, na linggo, sa makalawa pa yon. Ngayon, anong ginagawa mo ngayon? Kasi kung ano ka pala sa future, outcome siya ng kung anong pinaggagawa mo ngayon. Diba? Basic logic. Like for example, gumawa ka ng krimen ngayon, bukas nakakulong ka na. Hindi, makakatakas naman ako eh. Makapagtago ako syempre. Oh,
iniba mo na yung reality mo dahil gumawa ka ng krimen ngayon. Hindi ka man mahuli bukas, hindi ka man makulong bukas, iba na yung reality mo bukas. Nagtatago ka na, pinapalit mo na mundo mo. Diba? Isa pa, like for example, holiday, nagdaan yung holiday. Laki ng sahod mo, may 13-month pay ka. Sabihin natin na meron ka sa bulsa ngayon 30 mil. Diba sabihin natin ngayon may 30 mil ka sa kamay kasi 13-month pay, tas holiday, may 30 mil ka sa bulsa ngayon. Dahil inawitan ka ng mga tropa mo, magpapainom ka mamaya. New Year naman eh. New Year naman par. New Year naman. Eh di pagbalik ng office hours bukas or sa January 2, wala ka na naman pera, short ka na naman. Di, yung ano kasi hindi mo na mababalik yung pre, yung memories. Memories ng alin? Memories ng alin? Nag-inom kayo? Anong kakaiba sa pag-iinom nyo? Eh, ginagawa nyo nga kahit walang okasyon. Di ba? Ang problema pa ngayon, nabalatan ka pa. Yung pera mo ngayon, wala na. Pero imagine yung pera mo ngayon. Like for example, may 30 mil ka ngayon. May 30 mil ka. Di ba? Like for example, may 30 mil ka ngayon. Ang gagawin mo, bukas na bukas, pupunta ka sa dental clinic. Papaklining ka ng bunganga. Ipapabunot mo yung mga bulok mo. Sa ano lang yun? Cleaning, di ba? Kinahaponan lang, okay na. Hindi na mabaho yung bibig mo. Tapos, wala nang chance na sumakit yung ipin mo kasi yung bulok mo, pinabunot mo na. Di ba? Pag may maganda kang ginawa ngayon, pag may initiative ka na gumawa ng mga bagay na para sa sarili mo, ngayon, yung pera mo, dun mo nilustay. May magandang outcome kinabukasan tsaka sa mga susunod. Di ba sa mga susunod, imagine nakakapagpa-cleaning ka. Wala ka ng bulok na ipin. Sa mga susunod, pwede na magpa-brace. Pwede ka magpa-postizo. Kung may pera, makakapagpa-implant ka. Diba? Gagandang ngiti mo. Yung confidence level mo, tataas. Diba? May magagandang outcome kapag may magaganda kang ginawa sa present mo. Anong ginagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo sa mga resources na meron ka ngayon? Diba? Kasi ayun yung magiging cause ng magandang effect. Pwedeng bukas, pwedeng sa mga susunod na linggo. Kung ano yung ginagawa mo ngayon. Diba? Kaya ngayon, ang ginagawa ko ngayon, nakaharap na ako sa PC, nagbibideo ko ngayon kasi nga, ang ini-aim ko, makapag-daily upload dito sa YouTube. 31 ngayon, no? Ayun, no? Ano ngayon? December 31. Ayun, no? Diba? Ayun, no? December 31 ngayon, New Year. Yung mga tropa ko nakatambay nun. Sarap tumambay doon, kwentuhan kami. Food trip, kwentuhan. Diba? Kasi pwede siyang maka-interrupt sa agenda ko na daily upload. Pero dito ako ngayon, pinapahalagaan ko yung natitirang, anong oras na? Alas 4 na ng hapon eh. Matatapos na yung araw ngayon. Ano yung mga ginawa ko ngayong araw na pwedeng maging magandang effect para sa araw ko bukas. Kung meron man akong araw bukas. Diba? Yun kasi yung kailangan mong mailagay sa ulo mo eh. Hindi mo alam kung meron ka pang bukas. Pwedeng boss, patay ka na eh. Pwedeng mamaya mamatay ka eh. Pwede yun. Posible yun. May mga ganun, hindi na lang nagising. O kaya mamaya, masabugan ka ng whistle bomb sa muka. Hindi natin alam. Diba? Pag meron ka sa idea mo na, someday, mawawala ka dito sa mundo. Gagalingan mo ngayon eh. Hindi mo kakasayin yung 24 hours mo ngayon eh. Diba? Nakaharap ako sa PC ngayon. Tinatapos ko tong video ko, nilalagyan ko ng dulong part. Ito yung ginawa ko eh. Itong pinapanood niyo, ito yung ginawa ko maghapon. Pinagki-clip ko yan kung saan-sang lugar. Ma-upload ko man to, nagkaroon ng malaking effect dun sa agenda ko na maging daily uploader dito sa YouTube. Diba? Oh, edi Tuesday, December 31, may upload ako. Kasi pagkagising ko kanina, start agad ako sa mission ko. Video, salita. Kasi gusto ko maging well-known YouTuber eh. O ngayon, hapon na. Andito na ako sa outro part na itong video na pinapanood nyo ngayon. Ayun yung 5. Sobrang dami ko pang realizations at natutunan ngayong year. Kung isa-isahin ko, baka umabot ng ilang oras tong video. Pero ngayong year, siguro, mag-put up tayo ng isang podcast. May guest, may magandang sound system. Para mas maganda yung kwentuhan. May kabatuhan na tayo. Diba? Tapos pwedeng pag okay na yung podcast natin, from time to time, dadampot ako ng isa dyan sa initial 1K viewers na laging nanonood dyan. O pwedeng backstage, dyan ka, na papanood mo ang personal, or andun ka mismo sa sopa, kakwentuhan ka namin. Diba? Like, comment, and subscribe. Dito ako muna tatapusin. Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa lahat.
Magkita-kita tayo bukas, hindi next year, bukas. Wala rin naman tayong concept ng ano eh. Nawala na tayo ng concept ng holiday. Araw-araw to. Daily upload. Pang ilan natin to? 35 ata to. Pang 34 or 35. Pero daily upload it is. Nagpapasalamat ako sa initial 1K na nanonood. Dahil lang dyan kayo. Sinisipag ako. Diba kasi alam ko may kausap ako, may initial 1K na nanonood. Yung initial 1K, pag nagpunta kayo dito lahat sa bahay, hindi tayo kasya. Sa madaling sabi, ang dami nyo. Kaya ginagawa ko ng ginagawa to kasi may 1,000 kong kakwentuhan araw-araw eh. Ayun yung nasa utak ko. Diba? Tsaka ako nga pala, God is good. God is good. Sa hindi malaman na dahilan, hindi naman ako nag-appeal, wala akong ginagawang move. Wala akong ginagawang move. Pero alam ko, parang nangungusap sa akin ng Diyos na it's about time na nakapag-daily upload ako sa YouTube. Binigyan niya ako ng another task. Okay na yung Facebook ko. Recommendable na uli yung Facebook ko. Diba? Recommendable na uli yung Facebook ko. Hindi ibig sabihin na titigil ako dito sa YouTube. Ang ibig sabihin nito, ganun na ako kinatitiwalaan ng Diyos. Binigyan niya ako ng another task. Nakikita niya na kapag daily upload ako, tinitignan niya gaano ko kagusto, gaano ako so into dito sa daily upload ko sa YouTube. Kasi binigyan niya ako ng page na recommendable ulit. Kasi sure, mag-upload ako dito. At the same time, dapat hindi papalya yung daily upload ko dito sa YouTube. Sina-challenge niya ako. Kasi wala akong editor. Ako lang lahat. Mag-upload ako sa YouTube, magti-TikTok ako ng paninda. At the same time, mag-upload ako sa Facebook. Diba? Yan lang muna. Dito muna tatapusin to. Maraming salamat sa initial 1K na nanonood. Sa mga bago lang dito sa channel ko. Yes, ito yung channel ko. May mga nagko-comment eh. Channel ba ni ano to? Yes, ito yung channel ko. Naninibago ka lang sa approach. Kasi sa Facebook, lagi tayo nakasigaw doon. Dito, ito na yung totoo. Tropa tayo dito sa YouTube. Kukwentuhan tayo. Diba? Pwede nyo iba to sa comment. Ano yung nararamdaman nyo ngayong araw? Or kung may tanong kayo, sasagutin natin yan syempre. Diba? Kung may mga katanungan kayo, may gusto kayong... Hindi naman ako expert sa kung saan, pero... Diba? I-share ko sa inyo kung ano yung take ko dyan sa kung ano man tanong nyo. Comment down below. Yun lang. Happy New Year. Happy New Year.